siguro ang payo natin, 'no, sa ating mga kababayan, 'no, talagang bantayan ang galaw ng mga bilihin at panatilihin yung pagkakaroon ng ipon, 'no, kung kaya, 'no. Kasi hindi naman lahat kayang magkaroon ng ipon dahil nga may mga kababayan tayo na ang prayoridad ay yung pang-araw-araw na gastusin para sa sarili at sa pamilya. Siguro yung konsepto ng pagkakaroon ng tinatawag nating buffer, pagkakaroon ng ipon upang sa mga panahon na katulad nito na may uncertainty, na mayroong crisis, kaya nating mapatagal, 'no, mapatagal yung ating kinikita. Okay. Magla-last question na ako, Dr. John, dahil syempre, lahat ng tao ngayon sinasabi hanggang kailan to. Baka meron kang, baka nakakapa mo na ngayon pa lang eh. Kahit sabihin natin na may mga signs na parang titigil na because of the pronouncement sa White House, kahit ba tumigil next week or 2 weeks from now, gaano katagal pa natin mararamdaman dito sa ating bansa yung paghihirap na to? Siguro yung i-qualify ko yan, 'no, na siguro yung hirap na nararamdaman natin dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at ilang bilihin. Ang paggalaw kasi ng presyo sa ating bansa, tinatawag natin yung sticky, 'no? Mabilis tumaas pero napakabagal nitong bumaba. So, kahit man matapos ang giyera, marami kasi mga adjustments na kailangan mangyari bago bumalik sa dati ang mga presyo ng bilihin. Kaya kailangan talaga to, 'no, ng sabayang intervention mula sa na matigil na yung giyera at mga pulisiya na makakapagpagaan, 'no, sa presyong ito sa pansamantala. So, yung ba mga kababayan natin na talagang dapat medyo paghandaan na medyo magtatagal pa? Siguro po siya, isa siyang aral, 'no, aral muli para sa ating lahat na yung kahalagahan ng paghahanda, kahalagahan ng pag-iipon, kahalagahan ng pagkakaroon ng mga alternatibo na kung sakaling tatamaan yung ating pangunahing pinagkakakitaan ay meron pa rin tayong mga pagpipilian. Correct. Kumbaga dapat may plan B. Yes. Laging may plan hanggang Z.